Hi guys, I'm Stanley Chi. Alamin natin dito ngayon sa Luneta kung bakit kapag hindi ka magaling mag-English, bobo na ang tingin sa'yo ng mga tao. Mula sa Facebook, Twitter, Instagram, kapag mali-mali ang grammar mo, katakot-takot na panlalait ang aabutin mo. Alamin nga natin. Bakit ang mga Pilipino kapag hindi ka magaling mag-English, hindi matalino ang tingin sa'yo? Napaka po kasi big deal ngayon sa country natin yung pagiging monolingual, sir. Kalimitan kasi sa mga Pilipino, parang binabasehan nila yung pagiging intelligence ng isang tao kapag magaling ka sa English. Kasi hindi ka nakakasabay sa usapan nila, para kang nagmumukhang tanga. Ewan ko po sa kanila. Okay. Minsan dahil hindi sila nakapag-aral, hindi nila natutunan yung mismong lengguwahe. Tingin ng mga Pilipino, kapag magaling ka mag-English, sobrang galing mo kasi nakakapag-English ka, hindi ka tulad ng iba. Guys, kasama po natin ang isang historian na si Mr. Xiao Chua. Sa De La Salle University po siya nagtuturo ng history. Yes. Tama po ba, sir? Opo. Makasaysayang araw, Stanley, at sa lahat ng mga nanonood. Sir, tatanong ko lang po sa inyo, bakit po ba kapag hindi ka magaling mag-English, bobo ang tingin sa'yo ng mga tao? Well, kailangan tignan natin ito sa lente ng ating kasaysayan. Yung mga wika natin, nung dumating yung mga Amerikano, na sidestep kasi tinuruan ang buong Pilipinas. Nagkaroon ng public school system ang mga Amerikano kasi alam nila na sa pagtuturo ng wikang Ingles, doon makakapasok ang kanilang kultura at kasama yung produkto nila sa psyche ng Pilipino, sa kaisipan niya. Unang araw pa lang sa klase, A is for apple. Wala namang apple sa Pilipinas. So, anong nangyayari doon? Pag nakita mo yun, gusto nang itanim sa utak ng Pilipino, A is for apple. So, ang nangyayari dyan ay pumapasok na yung kultura nila sa atin at inaasam-asam natin ito. That said, that educational system na inimplant nila sa Pilipino, sa wikang Ingles, ito yung naging parang wikang akademiko. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakapasok sa eskwela, marunong kang mag-Ingles. Ibig sabihin, matalino ka kasi nag-aral ka. Dahil ang Ingles ang wika ng eskwelahan. Kaya yung naging dahilan dyan na kapag hindi ka nag-aral, hindi ka marunong mag-Ingles. Kaya nagkaroon ngayon ng stigma na kapag ka nag-i-Ingles ang tao, matalino. Pag hindi nag-i-Ingles, popo. This is an English-speaking zone. Bakit pagka may mali-maling grammar sa Facebook, Twitter, o Instagram, nilalait ng mga grammar Nazi? They see themselves na napakataas. Mga basher lang talaga sila, mga judger. Kasi po feeling nila siguro perfect sila. Okay. Ano pa ho? Hindi ko na po alam. Meron tayong stigma sa Pilipinas, di ba? Kapag ka ikaw ay hindi marunong mag-Ingles, bobo ka. Pag tayo kasi, tinitignan natin ngayon kapag wrong grammar ay oportunidad na makapanlait. Para lang masabi mo na magaling ka, sasabihin mo ay wrong grammar yan. This is an English-speaking zone. Paano mo sasabihin sa English yung pasaway? Stubborn? Pasaway. Pasaway? Delinquent? Can you use delinquent in a sentence? Sa tula ko lang po alam. Funny? Ano po ulit? Use contrived in a sentence. Oh my God. It's an English-speaking zone. Pwede mo bang kausapin ng mga tao, sabihin mo, hindi porke hindi ka magaling mag-English, bobo ka na. In English, kausapin mo sila. Oh my God! To all people, ano ba sasabihin niya? Wait lang. I want to say that it's okay to speak English, not that good because we're not born perfect. English is not the way to judge other people. To all people who are posted their status on Facebook or social media, if your grammar is wrong, it's okay because being good in English is not, what do you call this? Yung basehan. Ba't ganon? Bakit? Speaking English doesn't mean you're noob or something that you didn't. Nakaka-pressure ako lang. Sir, ano bang mapapayo nyo doon sa mga wagas makapanlait pagka hindi magaling mag-English yung mga tao? Naiintindihan ko kung bakit kapag sumasakit yung tenga nyo pag may wrong grammar. Ayokong pagalitan kayo sa ginagawa ninyong yan na panlalait sa ibang tao. Pero sana naman, i-correct nyo yung tao. Pero huwag nyong hubaran ng pagkatao. Huwag nyong laitin ng todo-todo. Sapagkat hindi naman sa pagiging mali ng kanyang grammar, nasusukat ang pagkatao. Nasusukat ang pagkatao sa kanyang ginagawa para sa kanyang kapwa. Ngayong alam nyo na kung bakit nang lalait ang mga tao sa social media kung hindi ka magaling mag-English, ang mapapayo ko lang sa inyong mga wagas kung makapanglait, huwag kayo masyadong judgmental. At sa mga hindi magaling mag-English, mag-aral naman kayo. I'm Stanley Chi. Thank you for watching Stan on the Street. Follow me on Twitter, Instagram, and Facebook. See you all next episode.